Okay, so siguro nakailang taon na nakalipas, na 3 bis na ako na bumaba dito sa inyo ngayon. At lagi kayo kinukumusta. Gusto na ang asosasyon. Wala pa rin upuan. Di ba? Sabi ko pa sa kanila, ilalo ngayon ang tisod ay napakahigpit. Yung pala ay wala kayong batas na sinusunod dahil hindi kayo nakaresto sa tisod. Kaya nakikiusap ako sa lahat na itong sa mga oras na ito, tulong-tulong tayo para sa inyong asosasyon dahil kayo ay napapag-iwanan. No? Kaya hinihiling ko sa lahat kung ano man meron tayo mga balak sa ating mga pangarap sa buhay, ay tulong-tulong tayo para doon makamit yung ating mga pangarap. Okay po? So yun. So bago ko pagpatuloy itong pagpupulong sa mga oras na ito, nais po namin magpakilala ng bawat isa. Ako pala si Jomar Halvis bilang isang Supervisor Community Affairs ng aming tangkapang sumado. Andiyan po ang aking sekretary si Ate Lucy. So, wala si Kuya Rubin, dito pa yung kanyang anak. So, si Kuya Rubin ay isa rin kasama ko sa Lingkod Bayan sa ating City Hall. So, wala na yata dito. So, ang lahat ng opisyales, ilang kayo? 15? 15 na sana sa 15 na yan, sa bawat isa, alam mo natin ang obligasyon natin, no? Alam mo naman na kayo, pagdating sa mga bagay na ito, parang sa kanina pa ako, parang lahat kayo ay hindi nyo alam kung saan kayo pupunta. No? Kung 2022, andito ako, tandang-tanda ko yan. 2024, andito ako ulit. 2026 na yan. So, 6 years ago. Ako lagi dito ang nag-assist. So, alam mo naman natin at meron tayo ng experience pagdating sa eleksyon at ano ang ating mga karapatan ng bawat isa. Members naman o opisyalis naman. Kaya nang sa ganoon dapat panghawakan natin kung anong meron tayong posisyon. Dahil ang lahat ng miyembro, ang opisyalis ang inaasahan. No? Ang sabi ng iba, hindi makakatakbo ang isang sasakyan pag walang gasolina. So anong dapat natin gawin ay magtutulungan tayo sa mga pagkakataon na pagbibigyan tayo. Okay? Kaya ang katanungan ko po sa inyo, direktahin na po tayo, ang katanungan ko po sa inyo sa lahat, sino ang pinakamataas na position level sa inyong samahan? Presidente ba, Ters? Presidente ka, Vice pa ba? Ang pinakamataas na position level sa inyong samahan ay ang miyembro. Miyembro or taong bayan. Bakit miyembro? Dahil nanggagaling sa inyo, kayo ang naghahalal bilang kinatawan ng samahan. Miyembro ang unang pinakamataas na position level. Tandaan mo natin yan. So, pangalawa, kaya gusto ko hanapin sa inyo kanina, wala kayong ibinibigay dahil wala kayong batas na sinusunod. Tandaan po natin, ang pangalawa, opisyalis ka man o miyembro ka man ay susunod sa batas na ito. No excuses. Batas ang pangalawa. Wala kayong bylaws. Wala kayong bylaws at wala kayong sinusunod. Kaya nakalutang kayo sa ulam. Dahil hindi kayo nakaresto sa, kahit man lang sa RASASEC or sa HLURB at saka sa DSOS, wala rin kayo. Talagang mapapagtuwanan kayo. Paano kayo makaka-request sa inyong kagustuhan kung hindi naman kayo nakaresto? Tandaan mo natin, ano ba ang mga pangarap natin sa buhay? Ano ba ang unang pangarap natin sa buhay? Wala tayong pangarap? So tandaan mo natin, lahat tayo, walang lihim mo na taga-Maynila tayo. Lahat tayo ay taga-probinsya.
Hindi tayo pumunta sa Maynila kung maganda ang buhay natin sa probinsya. Bakit tayo nandito ngayon? Nakikipagsapalaran tayo. At nagpapasalamat ang maragdagan kung ating anak ay nakapag-aral ay number 1 yan na nakatulog. Pero ang number 1, ang ating pangarap sa buhay, na magkaroon tayo ng sariling tirahan na mapunta sa ating yung lupa ng ating tinitirikan ng bahay. Napaka-importante yun niya. Kaya dito, pag ako tayo sa Maynila, kababayan mo ngayon, bukas may utang ka na ulit. Instead na ito ay pangbayan mo sa inupahan mo at ito ibibigay mo sa anak, ilaan mo sa pag-aaral. Para nang sa ganun, ito ay karagdagan base sa ating income sa ating buhay. Kaya ang dapat na gawin dito ngayon, ang unang tirahan natin, ang pangarap ay mapunta sa atin yung lupa ng ating tinitirikan. Nakasalalay ito sa mga opisyales. Kasi hindi namin malalaman sa city kung hindi kayo magsasalita. Paano namin malalaman sa opisina na masakit ang tiyan nyo kung hindi kayo magsasalita? So sa pamamagitan ng request, hindi mahirap magsulat. Kahit Tagalog lang, walang problema. No? Kaya yun ang una ko kanina, sinasabi ko sa inyo, ang unang pinakamataas ang position level, miyembro. Pangalawa, batas. Itong bylaws na to. Pangatlo, siyempre, dahil may batas na tayo, sumunod lahat ang opisyales at sumunod lahat ang mga miyembro. Ano itong pangatlo? Sino ngayon kumakatawan na sa isang samahan? Itong mga opisyales. Pangatlo lang ang mga opisyales. Kasi magagaling sa miyembro kung bakit kayo hinalal sa isang posisyon. Andyan ang batas, dahil ayaw sa gusto mo, susunod tayo sa batas na ito. Dalawang klaseng ang bylaws. Bylaws na galing sa DSUD, ito ay nasa Magna Carta, Republic of 1904, at isang internal na bylaws. Kahit internal man lang ang ginawa ng mga board of directors at saka officials, wala rin kayo. Ano yung mga basihan natin? No? So ngayon, siyempre itong pangatlo, maghalal tayo ngayon ng officials. No? At tapos maghalal tayo ng officials, ngayon, isa-isahin natin ito ngayon. Ano ba talaga ang trabaho ng presidente? Sa inyo na rin ito manggagaling kasi alam mo niyo naman na matagal na kayo nagkaroon ng asosasyon. Ano ba talaga ang trabaho ng presidente? Ang presidente, parang isang kumpanya lang ito na siya ang nagmamanage ng isang kumpanya. Ganun ho yan dito. At ang trabaho ng presidente ay nag-a-approve kung ano ang ginawa ng mga board of directors. Kasi ang board of directors, sila yung nagtatrabaho. Silang gumagawa ng batas, silang gumagawa ng ordinansa, silang gumagawa ng board resolution. Pag nagawa na ito ng mga board, saka na ipapasa sa ating presidente at babasahan at titingnan at ito ay aaprubahan. Nasa tingin natin, ang ginawa ng board, ito yung ikakaganda at ikakabuti ng ating samahan. No? Ilang trabaho ng ating presidente. Sunod, anong trabaho ng vice? Okay? So, ang trabaho ng vice, minsan may nagbiro sa akin sa District 1. Ano ba talaga ang trabaho ng vice? Ang vice ay taga-halili. No? Taga-halili siya kapag wala ang presidente. Pag walang, kunyari, wala si Kuya Robin, wala dito, ano? So, ang lahat ng mga obligasyon, i-take over sa vice, no? So, ang sabi ng District 1, ano, pluntahan ko, ano ba talaga ang trabaho ng vice? Ay nagdadasal daw. Bakit nagdadasal? Para mawala ang at ang akala niya ay siyang papalit. Okay? So, ang trabaho ng Vice President ay taga-halili pag wala ang
presidente. Nangyari ngayon. Ngayon, may lumapit na miyembro sa vice. Ang sabi ng miyembro, vice, pwede ba akong makahingi ng barangay clearance at permahan mo lang din? Ang sabi naman ng vice, pumunta ka muna sa treasurer. Bakit tayo pinapupunta doon? Dahil mayroon tayong mga obligasyon sa samahan at tulad ng membership fee and monthly dues or quotaw. So once na hindi ka nagbabayad, sa tingin niyo ba, pipirma ka ng barangay clearance o hindi? Hindi po. Ito ay batas, ito ay nasa Magna Carta. No? Kailangan susundin natin itong batas na ito. Okay po? Paano? Kung ang inyong lupa maabil at ito ay mabili ng city government, yung nagbabayad ba ay hindi nagbabayad ng monthly nyo sa tingin nyo magkakaroon o hindi? Hindi po. Kasi doon pala hindi ka sumunod sa ating mga obligasyon ng samahan. Paano kaya kung nagkaroon at napagbigyan ka, baka hindi ka na sumunod kasi naging pasaway ka? Pero, dapat tayo mga opisyales, ipakita rin na natin sa taong bayan o miyembro na ang ating obligasyon bilang isang opisyales ay ginagampanan natin. Kasi kung hindi, sa tingin nyo ba, susundin tayo ng mga miyembro? Siyempre hindi. So, ibig ko sabihin, maging transparent ang bawat isa. No? So, yon. Ang presidente o ang vice, siyempre, dito ang presidente, hindi natin maiwasan na minsan may mga emergency o may mga trabaho. No? Kung andyan lang ang vice, at dito naman sa ating pamuhan ay walang sahod ay ang opisyalis. No? Walang sahod. Pero, pag kayo nagkaroon ng vote-taking ay nanunumpas sa mga batas, automatic po yun. Magkaroon tayo ng serbisyo. Kaya nga tayo binuo ng taong bayan dahil tayo yung pag-asa nila. Nagampanan natin yung ating mga obligasyon. Katulad sa upuan, kaya hindi ako makabukod. Kasi sa aking pinupuntahan, wala pa ako, may mga tao na, ano lang upuan. Kaya kanya nakikiusap ako, magkanya-kanya muna tayo dala ng upuan, na kung sino ang mananalo bilang isang opisyal sa masusunod, tutulungan ko kayo na magkaroon kayo ng upuan. Bigayan lang tayo at magtulungan lang tayo para nang sagot sa ikabuti ng ating samahan. So yun. Anong sunod ng vice? Sekretary, no? Ang sekretary naman, ang trabaho ng sekretary ay nagtatago sa lahat ng dokumento. No? Master list man ito, bylaws man ito, or itong mga pagdating sa mga titulo, kanina, ayan si ma'am, ay tinignan ko kanina. Alam mo lang pala natin na ang lupa nyo ay hindi makita kung sino nagmumay-ari. Madali lang ito. Pumunta lang sa assessors or sa local housing partnership namin sa Umado. Madali lang yan. At huwag natin antayin na tayo ma-eject. No, huwag natin antayin ma-eject. Pag tayo ay pinabasahan ng korte, wala tayo magawa. Ito ay nakasalalay sa mga opisyalis din. Okay po? So, ang trabaho ng ating sekretary, dapat sa mga oras na ito, no? Wala akong nakikita na posting, na announcement na nagkaroon kayo ng General Assembly. Napaka-importante nito nga, isa rin ito sa magiging requirements sa DSUD. What we wear, na picturean at ipiprint. Isa rin sa requirements sa DSUD. Once na wala kayo nito, hindi kayo aprobahan. Ito ay patunay na nagkaroon kayo ng General Assembly. Pangalawa, dapat ang sekretary sa mga oras na ito ay meron kayong dapat nagawang minutes.
at kung anong agenda ang ating napag-usapan sa mga oras at araw na ito. Isa rin yan sa requirement sa resort. Yung minutes na yun. Hihingin sa inyo yan. No? Dapat ang secretary, sa nagkaroon kayo ng board meeting, Shut down. ikaw may hawak ng ating attendance, ikaw ang gumagawa ng minutes, nang sa ganun ang lahat ng mga opisyal hindi magkaila na kayo ay hindi dumating kasi may grounds din dito pag hindi umatin ang opisyalis. No? Yan ang trabaho ng ating secretary. Sunod sa secretary, ano? Treasurer. Ito ay tinatawag na ingat, yaman. Sa tingin ba natin may pinag-iingatan tayo? Wala. Wala. Wali. Bakit? Wala kasi kayong bylaws. At hindi kayo nakaresto sa disod. Wali nga. Wali. Kasi ang sinasabi sa batas, sa ating Magna Carta, pag ang asosasyon ay hindi nakaresto sa ating mga ahensya ng panggobyerno, ay wala kayong karapatan maningil. Kompleto yun. Paano makakatakbo ang inyong asosasyon kung wala kayong batas na sinusunod? So hanggang ano lang tayo, hanggang kwentuhan. So dapat lahat tayo ay magtulungan para sa kakabuti ng inyong Minsan. Kasi ang aming tanggapan, Inuman. tumutulong sa inyo Kagayan. para doon sa kung ano yung mga kamustuhan, ano yung mga request sa aming tanggapan, ay kami andun ay Yung pagkuha pa ng Tumutulong. SEC ng asosasyon at No? saka ng Kaya, Riders Club, halos parehas magtulungan lang po ba? tayo kasi parang nakapag-iwanan Riders Club. Opo. Ang kuligo, nagawa na namin, maayos Kasi may club kasi ako yung founder. Mabilis lang naman kumuha ng SEC basta may bylaws eh. Opo. Maayos na rin sila. Pagdating dito sa Di ba kasi bukid, sa neighborhood, di ba rin sa home? namigay kami ng mga pupuan. Ang neighborhood kasi yan, transfer to the zone. Yung sec kasi, yun yung sa mga Kamachini. Okay na. compliance na Dito may parang tawag dito, may kita. ako na-stress kanina. Pero okay lang yan. Lahat naman tayo hindi tayo perfecto. Pag neighborhood kasi, Kaya ang gawin natin natin, more tulungan. sa pabasa. So, sabi ko, treasurer, dapat ang treasurer, Na lahat ng mga neighborhood. alam nyo, lalo na yung mga walang kita. sa tuwing nagkakaroon kayo ng General Assembly, gumagawa kayo dapat ng financial report. Every 3 months, para malaman ng taong bayan at malaman ng taong ng membro kung saan napupunta ang ating pera. At malaman kung magkano ang cash on hand, kung magkano ang pumasok na pera, kung magkano yung pera na lumabas, at ano ba yung mga expenses natin. Para nang sa ganon, ang lahat ng membro may gana magbayad ng monthly Diyos. Transparent tayo. So dapat ang trabaho ng ating treasurer. Pag nagkaroon tayo ng re-registration sa DISOD, pagpaparistro, dapat ang ating treasurer marunong gumawa ng financial report kasi isa rin yan sa requirements. So wala kayong dinideclare kayo kasi hindi magkailangan. So, kailangan pa rin yan, gumawa ka ng financial report, pero zero balance ang nakalagay ito. Tama. Back to zero. So, syempre, pag meron tayong treasurer, meron auditor. Ano ba talaga ang trabaho ng auditor? Kasi minsan, hindi niya alam kung ano ang trabaho niya. Hindi niyo ba alam ang trabaho ng auditor? Kayo mga miyembro, dapat hindi kayo nagtatanong sa presidente kung saan napupunta ang pera. Ganon din kayo, hindi kayo dapat magtanong sa treasurer kung saan napupunta ang pera. Saan kayo magtatanong? Sa auditor. Kaya ang tagalog sa auditor taga-silip, dahil siyang nakakaalam kung saan napupunta ang pera. At ang auditor, hindi dapat kailangan diktahan. Kung saan dapat ina-audit ang ating presidente at ang ating treasurer. Kasi pag may magtanong na miyembro, auditor, alam niyo ba kung saan napupunta ang pera yung binabayad namin? Alam niya ang sasagutin niya kung saan napupunta ang pera. Taga-silip eh. No? Para lang sa ganun, Dami ang mababangga yan. treasurer, Mababangga magpapasok yan. ka dyan ng financial report para malaman ng lahat ng taong bayan kung saan napupunta ang pera para hindi tayo pagdudahan. No?
Para nang sa ganoon, lahat ng miyembro may gana magbayad ng butaw. Okay po. Doon sa nabanggit ko na 5, ang tawag doon ay executive officers. President, Vice President, Secretary, Treasurer, and Auditor. So may naiiwan pala 10. Dahil 15 kayo, sabi nyo, di ba? Ang tawag ay Board of Directors. Ngayon, ano ba talaga ang trabaho ng Board of Directors? Dahil sa aking pinupuntahan sa ibang lugar, parang ang Board of Directors nagre-rely lang kung anong sasabihin ng Presidente. Pero dapat ang Board of Directors, kayo ang nagtatrabaho kasi kayo yung gumagawa ng ordinansa, kayo yung gumagawa ng batas, kayo yung gumagawa ng resolution bago dalhin sa Presidente at bago niya aprobahan. Pero baliktad, ang lahat ito ay inaasa sa Presidente. Di ba? Yan ang nangyayari. Di ba? Yan ang nangyayari kasi sabi ko, hindi na alam. At sa tuwing pagtatapos natin ang term of office sa ating panunungkulan, dapat pag meron kang position, alam mo dapat kung anong meron kang position at gampanan mo. At anong meron ka dapat trabaho. Kasi minsan, kanya-kanya tayo dapat meron tayong mga komite. No? Kasi kung wala tayong komite, hanggang pagputi ng uwak, wala pa rin tayong nagawang trabaho. No? Kasi minsan, excited yung iba sa tuwing natapos ng termino. Excited mag-file ng certificate of candidacy. Pero pag meron siyang position, alam niyo ba kung anong meron kang position? Alam mo kung anong meron trabaho ka? Wala po, hindi po nila alam. Pero dapat lahat ay nagtatrabaho. Okay? So, nabanggit ko na kung ang trabaho ng Board of Directors. 5 executive, 10 Board of Directors, at mag-appoint tayo ngayon ng committee. Napaka-importante ito ha? Committee. Una-una, Committee on Election. Secretary, dapat nakalista ha, kasi isa requirements to. Committee on Election. Ang Committee on Election, ito yung parang pumili, no? Ang Committee on Election, siya lagi nagsasabi sa tuwing nilalapit ang ating term of office o sa pagkatapos ng ating termino. Dahil 2 years. 2 years pa panungkulan nyo? Okay. 2 years ang panungkulan nyo. Kunyari, nag-election kayo ng December 18 o December 1, 2024. Kailangan December 2026, dapat election na agad. Kasi once na hindi kayo nag-election, nang lumagpas ng 1 linggo, automatic hindi na kayo officialis noon. Tama. At pag nalaman ito ng DSUD na hindi kayo nag-election, lahat ng mga opisyalis tatanggalin. At sila ay nagkarapatan mag-appoint kung sino pwede nila i-appoint. Pangsamantala hanggat walang nangyayari formal na eleksyon. At mag-ingat tayo dahil may penalty na ngayon ang panunungkulan. Pag nagkakaroon tayo ng lapses, ay mahigpit ang DSUD. No? Dapat siya lagi magsabi, sabi ng ating committee election, press, all officers, magpapa-election na tayo. Minsan sinasabi ng mga board at mga officials, ipagpaliban muna natin ang election. Ang sabi ng committee, bawal ipagpaliban na nakasaad sa ating batas. Kung ayaw nyo sumunod, base nyo sa ating term of office, ayaw sa gusto nyo, magpapa-election ako. Yan ang kinatigan ng ating Korte Suprema. No? Dapat susundin mo natin. Bawal ang lapses. No? Lalo na pagkatong sa General Assembly. Kunyari, December 2026 ang ating election. Dapat 3 months before, magkakaroon na tayo ng General Assembly. Di ngayon, kailan ba ang last election nyo? 2023. 23, 3 years na kayo nanunungkulan. So, lapses na masyado.
1 year ang inyong lapse. Automatic hindi na kayo officialis. Isang linggo lang na hindi nyo nasunod yung term of office, hindi na kayo officialis. Okay po, so yun ang ating committee election. Pangalawa, ito yung grievance committee. Ano ba ang tawag ng grievance committee? Sa barangay. Ito yung lupon, taga, mapayapa. No? Na pag meron tayong mga problema dito sa ating lugar, kasi karami sa pinupuntahan ko, nag-aaway siya dahil sa parking. Dahil wala silang sarili parking, dahil hindi bulog tayo. Hindi natin pag-may-ari ng lupa at nakikitirikan tayo. Doon pala nag-aaway sila. Ang sabi dito sa ating batas, na may hawak dapat dito sa komite, inapoint dapat dito, itong grievance, na siya dapat dito pa lang sa mga asosasyon, aayusin nyo na. At huwag kayo agad pupunta sa barangay, dahil ang protocol ng lahat ng barangay ng buong Parañaque, bago tanggapin nila, dito muna manggagaling sa inyong samahan. Hindi presidente ang mag-aayos nito, kundi grievance committee. Once na hindi kayo nag-aayos dito, gagawa endorsement letter ang ating grievance committee sa barangay na ito si Juan at saka si Pedro, hindi nagkasundo, ikaw na po ang bahala dyan. So, natanggapin mo nila. Basta meron tayong endorsement letter. Ito ay grievance committee. Pangatlo, peace and order. Pagdating sa peace and order, na doon sa aming committee hearing sa city, ito ay andun lahat ng mababatas na kailangan pagdating sa peace and order na dapat may in-appoint kayo dito, na dapat may seminar sa barangay or sa city. At bibigyan ng mga, ito ay volunteer, bibigyan kayo ng lahat ng kagamitan, uniform, chaliko, cap, pusas, batutan, lahat, radyo, bibigyan kayo at ibaba ito sa laylayan sa mga neighborhood pagdating sa peace and order. At pag meron kayong ID at kayo ay binastos ng isang kasamahan natin, ay pwede kayo agad damputin at ikulong. Kasi binasbasan kayo ng pulis at saka barangay. Dapat meron kayo dito, committee. So, pang-apat, ito yung DRRHO, Disaster Risk Reduction Office. So, pagdating sa kuna, at tulad nangyari mga summer, ang Parañaque puro sunog. No? Kahit subdivision nagkakaroon ng sunog. Lalo yung likod ng City Hall. Ang laki ng sunog doon. Dapat may hawak kayo dito, kung sino yung committee dito, kung paano humawak ng fire extinguisher at fire hydrant. Ibababa rin namin sa inyo, kailangan may seminar din sa DRRB mo sa city. Kasi mag-ibaba namin sa lugar kasi ang daming sunog na nangyayari. Eh kahit ang state ngayon, na siguro nasa ilan ang nasunog? Lucy? Ilan ang nasunog lahat? Ilang beneficiary? Nasa 20,000? Yan o, 20,000. So lahat yan, binigyan niyo ng tulong, akap, tupal, sinisak, at mayroon pa siya makukuha na cash at saka materialis pa. Kaya yung kulay ko noon, kulay balik paper, ngayon, kulay negro na. Dahil sa pamimigay ng ayuda. Okay po? So DRM mo ate, 5 yon, ha? 5. Isa rin sa requirement yan sa DISOL. Para hindi ka mahirapan. Okay. Pang-5, ito yung God. Hindi God ng Panginoon, ha? Ito yung gender and development. Yung pagkakinlanlan ng ating pagkatao. Lalo na pagdating sa mga LGBTQ+. No? Alam mo naman natin, ang dami nagpapatay dahil sa bullying. No? Ay may batas tayo dyan na bawal na sila bastusin at pwede na natin ipakulong agad. Kahit sino sa atin, pagdating sa bullying, kahit sino sa atin, tumboy ka man o bakla ka man, o ano yung pagkatao, kailangan respeto natin yan. Kasi bawal ang bullying, pwede natin ipakulong. Walang dinimanda, automatic kulong agad.
Yun po yun. So, yun yung 5 na committee. So, ulitin ko. 5 executive, 10 board of directors, at 5 committee. Kailangan mo yun, ha? Okay. So, pagdating sa eleksyon ng ating samahan, na ang pwede lang bumoto ay nagmamay-ari ng struktura, may-ari ng bahay. Kung wala ang mag-asawa, pwede ang anak na 18 years old pataas. Ha? Pero meron ibibigay ang nanay na proxy form. Dating authorization letter, ngayon ay proxy form na ito ay galing sa DSUD. Requirement po ito. Na nakalagay dito, sample, ako si Juan de la Cruz, a member in a good standing. Ano ibig sabihin ng good standing? Tamang edad. Ay nagbabayad ka ng bantidos. Kasi kung hindi ka nagbabayad, wala kang karapatan bumuto at wala kang karapatan tumakbo. So, lahat naman hindi pa nagkakaroon kayo ng singilan ng bantidos dahil hindi kayo nakaresto, so lahat pwede tumakbo at bumuto. Ito ha, pagboto to. Name of association. Ano ba ang association to? Santa Ana, Sunsik. Santa Ana United Souls sa nakalagay. Proxy, kung sino. Tapos nakalagay dito. Anong address. At ito, ipapapirmahan ng nagpapahintulot at pirma doon sa pinapahintulutan. So, ibibigay ito bahay-bahay. Sex, ha? Hello. So, pangalawa, ito yung notice of election. Ha? Notice of election. Pag nagkaroon tayo schedule ng election sa ating samahan, dapat meron kayo agad posting. At tulad ng General Assembly, may posting kayo. What will wear lang, at pipicturean at ipiprinting yan. At isa nga sa requirement yan sa DSUD. Aside dito, notice of election. Patunay na tayo hindi na naging pabaya ang mga opisyales at ang lahat ng tumakbo bilang isang opisyales kailangan nakalagay dito sa blanco na itong candidates. 10 lang nakalagay dito. Pero i-adjust nyo kung ilan ang nag-file ng candidacy. At ito, ibibigay nyo sa lahat ng membro at ipapareceive nyo sa kanila doon sa Mercedes dahil isa rin yan sa requirement sa DSUD. Patunay na nagkaroon kayo ng notice of election. Ibibigay ito sa lahat ng baybay at ipapareceive. Sek, ito ha, Sek. Okay. So, wala tayong batas pa na sinusunod. No? Wala tayong batas sinusunod. Na ang lahat ay pwedeng mag-file ng Certificate of Candidacy. Kung sino may gusto, parang siguro ay para naman matulungan natin ang ating samahan at humingi lang doon sa sekretary at mag-file na kayo agad. Na kailangan by Wednesday na morning, may ipasa na sa amin sa tanggapan para magawa ng official ballot. Dito lang kami bibase o nagre-relay para maibigay ito. Para Saturday o Sunday, election nila agad. Bilisan natin dahil para ma-reso kayo sa DSUD. No? At tutulong kami sa aming tanggapan. Ito. St. Joseph po. So, ang pagtakbo, isa lang sa Ako dito sa San may-ari ng bahay, no? It's either si nanay or si tatay. Ganon din sa pagboto, iisa lang. Okay, no? Ganon din ang ating basihan. Nasensus na ba kayo? Nasensus na kayo. So, kayong mga opisyales, mag-sensus din kayo sa sarili nyo at alamin kung sino ang nagmamay-ari ng struktura at alamin kung sino yung mga sharer at alamin kung sino yung mga renter. No? Kailangan namin yan para doon kayo mag-base kung sino ba ang nasensus o hindi pa. Para doon pagdating sa aming pamasuhan ko o sa tulong ng ating city, mabibigyan ang lahat. No? Ang ating
aming protocol sa aming tanggapan. Basta maisinsin lang kung sino kasi. What if, pagkatapos ng eleksyon nyo at naging opisyalis, at ito ay nirequest nyo sa city dahil yung lupa ay ma-schedule natin na magkaroon kayo ng committee hearing sa ating urban committee, no? Kasi Na mabili ng city government, ito ay manggagaling sa inyo ng Hindi na ko pa po opisyalis. dinadaan. Huwag tayo pahina-hina kasi mapapagtiwanan kayo. Ang opisyalis nakasalay sa inyo ng mga miyembro. Wala po ba kayong Okay po? wala kayong ibang So, yun ang dapat natin gawin. ibigay? No? So, pagkatapos ko dito, magkakaroon tayo ngayon ng open forum. Pero alam niya po, Ha? sinabi niyo po Yung sa open kanya. forum na yan, huwag kayo mahihiya magtanong. No? Kasi kung nahihiya kayo, dalawa lang ang ibig sabihin nun. Naiintindihan at hindi naiintindihan. Mas maganda na tanong kasi dito pa lang sa mga oras na ito. Malaman natin kung ano yung karapatan Pasuyo na lang po bawat ulit isa. na. Okay po. Doon mo sa nahihiya magtanong, ibinibigay ko yung aking Facebook at ibinibigay ko yung aking number para yung ating communication ng bawat isa sa kayo mabilis. No? Doon sa tulong ng aming tanggapan para mapabilis din ang bawat isa. Okay po? Kaya ang iyong lingkod, Jomar, maraming salamat po. Ayan, maraming